Live po tayo. Hello. Live tayo. Tingnan mo nga atin at kung okay ang boses ko. Di ba maingay? Di ko na naman naayos itong camera eh. Kaya mo lang. Wala akong time kasi. Alas 6 na ako ng umaga kanina nakauwi. Umalis ako alas 6 din ng gabi. May time sana ako. Kumusta ang aking boses? Okay ba? Paliwanag lang natin to. Okay po ang sound. Sound okay. Okay. Paliwanag natin. Punta tayo sa elaw na niya si Ate Joanna. Galing nga. Kikita ko si Ate Joanna. May kotse na, may bahay na. Hindi talaga mapigilan ng yumaman. Kaya lang, pag yumaman tayo, huwag tayo makalimot na mayroon tayong obligasyon. Okay. Ang obligasyon ay pangaral din sa kanilang mabuting balita na natanggap natin. Tignan natin ang sequence, ha? Sa Efeso chapter 4 muna tayo. Tignan natin ang sequence. May sequence tayo na dapat sundin. May sequence tayo. Sa Efeso chapter 4 tayo. Kailangan po alam natin ang sistema, ang pinanggalingan at saan patutungo. Verse 8 tayo magsimula, Efeso 4 verse 8. Tingnan ko dito sa King James Version. Wherefore he said, when he ascended up on high, he led captivity captives and gave gifts unto men. Tagalog. Kaya't sinabi niya nang umakyat siya sa itaas, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Take note, kaloob. Nagbigay ng gifts. Pero itong dalang niyang pagkabihag, ito yung bumaba siya, sabi sa verse 9. Ngayon, ito, umakyat siya, ito, kundi siya'y bumaba din naman sa dakong kalaliman ng lupa. Pakinggan niyo mabuti guys, please, please, please. Huwag tayo maniniwala basta doon sa nakagisna nating turo ng mga nauna sa atin, na hanggang ngayon ganun pa rin ang kanilang doktrina. Dahil akala na marami ang buhay sa mundo ay natatapos pag namatay ka sa mundong ito. Wala na, punta ka na langit. Ang iba sabi, puntang impyerno. Wala po. Hindi ganyan ang buhay. Dahil ang Diyos ay matapat. Ang Diyos na nagligtas sa atin, wala po siyang favoritismo. Kaya lang hinubog tayo kasi ng paniniwala. Hindi, naligtas na ako eh. Punta na ako langit.
Eh, paano hindi ligtas? Saan sila punta? Impyerno? Ganun ba? Eh, sino inaasahan pumunta sa kanya magpaliwanag ng kaligtasan? Ang Diyos o ang kanyang buto at laman? Ngayon, pag hindi natin nagawa dito sa mundo ang ating layunin, ang ating trabaho, sa palagay mo, punta ka langit. Agad. Sabihin na naman, ibang doktrina. Nandito sa Bible, isa-isahin natin kung may time tayo. Sana may time tayo ngayon. So, akala lang ng iba, okay na ako, pinagpala ako, marami akong pera. Okay na ako, hindi ko na kailang humayo. Pag namatay ka, punta ka doon sa ilalim ng lupa. O, tingnan mo, ha? Kaya mga anak ng kaharian, sabi ni Jesus, ay pupunta doon sa nangangalit ang mga ngipin na nanaghoy sa hirap. Anak ng kaharian, ibig sabihin, mga ipinanganak muli. Kasi hindi nga siya konsentidor na, ikaw hindi ka humayo. Sige lang anak, okay, punta ka din sa langit, ha? Okay lang anak. Marami kang pera, hindi ka man lang namahagi para ipangaral ang mabuting balita. Okay lang yan anak, mahal kita mabuti akong Diyos. Paano hindi nga? Paano ngayon yung mga humahayo? Paano ngayon yung ang kanila halos pera ay nalaan nila sa ministry? Pareho lang din pala di hindi na ako magbibigay ng kung ano. Pagkamatay ko pala, punta ko langit diretso Ganun ba ang Diyos? Ikaw nga ang Diyos? Okay ba yan? Ganyan. May parod-buritismo. Hindi ganyan. Matapat ang Diyos natin. Matapat ang tagapagligtas natin. Hindi ka niligtas para pag namatay ka, punta ka langit. Hindi ganon. Kaya tayo niligtas dahil mayroon tayong obligasyon. Mamaya, kung may time tayo. Okay. Tingnan mo muna dito. Verse 9. And that he ascended, what is it? But that he also descended first into the lower parts of the earth. Bumaba sa lupa. Sa ilalim ng lupa. Tingnan mo sa verse 10. Ang bumaba ay siya rin naman umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. Okay? Bumaba muna siya doon sa Hades. Dinala niya mga bihag. Pagkatapos nakuha niya yung mga bihag doon sa ilalim, dinala niya doon sa paraiso, sa busom ni Abraham, na siya rin, nagbigay siya ng gifts sa tao. Sa verse 8, yan sinasabi, kaloob. Ano ang kaloob? Ano itong kaloob na ito? Ang kaloob na ito, kung titingnan mo itong gifts, gifts, hindi bibigay pa lang, naibigay na. Ang gifts na ito, gifts, maraming gifts. Okay? Or, regalo. Okay? Makita natin mamaya. Verse 10. He that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that he might fill all things. Sino ito? Si the Anointed One ito, guys. Baka hindi pa narinig na marami. Sa oras na ikaw binigyan ng gifts, at hindi mo ito nagamit, kawawa ka rin. Sama ka nun sa ilalim ng lupa. Pero kung nagamit natin, sabi sa Efeso, ang linaw, chapter 1, ang ating kapangyarihan na hindi lamang sa mundong ito, kundi sa susunod pa.
Itong gifts na ito, pag naggawa natin dito, hindi lang ito kapangyarihan dito. Balikan natin sa Efeso 1, ha? Makinig mabuti kasi magsisi ka man, huli na, nandun ka na sa loob, sa ilalim. Pakiusap. Dito sa verse 19 ng Efeso 1. Mula natin sa 19, ha? Sa Efeso pa rin tayo. At kung ano ang dakilang kalakhan ng kanyang kapangyarihan sa ating nagsisisampalataya, ay yun sa gawa. Ulitin ko, ayon sa gawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas. Gumawa po itong faith na ito saan sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Gumagawa ba tayo? Ito ang ibinigay sa ating gifts o kapangyarihan na kanyang ginawa kay Kristo. Gumawa siya nang ito'y kanyang buhayin. Kanino ibinigay itong kapangyarihan at kung ano ang dakilang kalakhan ng kanyang kapangyarihan sa atin nagsisisampalataya. Ayon sa gawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas, gumawa siya na kanyang ginawa kay Kristo nang ito'y kanyang buhaying mag-uli sa mga patay. At pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan. Nandun si Kristo sa ilalim. Namamahagi ang sabi doon sa Hebrew, muwaba siya doon para mag-preach sa mga spirits in prison. Sino yung spirits in prison? Ikaw at ako, bago palalangin ang sanglibutan, espiritu na. Hindi pwedeng espiritong iba yun. Dahil kapag ikaw ay binihag ng demonyo, ang tawag sa atin, spirits in prison. Dahil ang nagpiprison o ang nagkukulong ay mga demonyo. So, hindi sila demonyo. Hindi yung demonyo, yung spirits in prison. Yun ang mga kabahagi ni Kristo na espiritu bago palalagin ng sanglibutan binaba dito. Kaya lang, napunta nga doon sa ilalim ng lupa. Yun ang daladala ni Kristo, bihag, papunta sa langit sa taas. Dahil ikaw at ako ay si Kristo, bababa ka doon. Dalawang bagay nga lang, maaring mag-preach ka doon o maaring ikaw ngayon ang ikukulong doon. Kaya sabi ni Jesus, ang mga anak ng kaharian ay pupunta doon, sabi niyo sa Roma, sabi niya doon nung nagsalita yung senturyon. Sabi, buti pa yung senturyon na ito. Kumbaga, hindi ito Hudyo, pero ito mga Hudyo, mga Kristiyano, pupunta sa ilalim. Sinasabi ko sa inyo ito, hindi ito pananakot. Malalaman natin ito pag wala na tayo sa mundong ito. Sige, mag-enjoy lang tayo dito, ha? Okay lang, ha? Mag-enjoy lang tayo. Na ang kanyang ginawa kay Kristo, itong kapangyarihan na ito, itong ginamit niya para buhayin si Kristo, matinding kapangyarihan nito. Pero kapangyarihan na ito ay ibinigay sa iyo at sa akin. Tingnan mo sa King James Version, sa verse 19. And what is the exceeding greatness of His power to usward? Ito yung according to the power that is working within us, doon sa Efeso 3:20. Ibinigay sa atin itong kapangyarihan na ito. Ano itong kapangyarihan na ito na gumagawa? Alam nyo ba na bawat tao may Kristo? Hindi lang naihayag sa kanila kasi sakop sila ng panahon at lahi. The candle of the Lord. Ang kanilang espiritu ay kandila ng Lord. Wala nga lang sindi. Ang bawat tunay na tao ay mayroong kandila ng Panginoon.
may ilawan, wala nga ng sindi. Tayo ang tagapagsindi dahil tayo ang ilaw ng sanglibutan. Ang buhay niya na si Kristo ay ilaw. Basahin mo sa Juan chapter 1 verse 4. Nandoon. So lahat ng taong ito, may Kristo na dapat tayo buhayin sa kanila. Tulog nga lang. Na kanyang ginawa kay Kristo, na ito'y kanyang buhayin maguli sa mga patay at pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan. So ito panahon niya, nung nandito sa mundo. Sa panahon natin, tayo na ang binigyan ng lahat ng susi. Anong pinagagawa natin? Sa kaibabaw ng lahat ng pamunuan, verse 21, at kapamahalaan at kapangyarihan at pagsakop at sa mga bawat pangalan na pinangungusap hindi lamang sa sanglibutang ito, kundi naman sa darating. Ang kapangyarihan nito na nasa iyo at sa akin, higit na mataas, ibabaw ng lahat ng pamunuan. Ito mga pamunuan, yun ang kumukulong sa mga may Kristo na Kristiyano man o hindi, na hindi umilaw dito sa mundo. So kung hindi tayo umilaw dito, sa palagay mo, hindi tayo kasama doon. Basahin mo ulit ang Roma chapter 8, ha? At nandoon, ang anak ng kaharian ay pupunta doon. Pero dahil lang sa pride, ego, nahiya tayo. Ngayon, puntahan natin kung bakit dapat tayo, hindi tayo dapat mahiya, ha? Hanggang doon daw sa darating. At ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa at siyang pinagkaluobang maging panguno ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Itong pinangalandakan ng iglesia ni Manalo na sila lang daw ito. Basahin ko sa King James, ha? And has put all things under his feet and gave him to be the head over all things to the church. To the church. Ginawa lang sa Tagalog at pinangalanan nila ang kanilang building na sila ito. Ano ang church? Ang church ay ecclesia. Ang ecclesia ay mga buto at laman ni Kristo na may buhay. Kristo, ikaw at ako. Kaya nga siya ang ulo, tayo ang katawan. Which is His body. Sino yan? Sila lang daw, kaya sila daw maliligtas. Pero kahit na ganyan sila, kapatid, tingnan mo sila. Ewan ko naranasan nyo, kung gaano sila kakulit. Punta ka sa church, sama ka, 30 minutes na makinig ka lang, wala kang gagawin. Punta ka lang. Subukin mo pumunta. Ilang beses ako sumama sa mga yan. Wala kang gagawin. Pero pagbigay ng abuloy, may basket sila. Isa-isa yon, titigil sa harapan mo. Hindi aalis sa harapan mo hanggat di ka nagbibigay ng pera. Wala man akong pera, estudyante ako. Niyaya ako ng kaklase ko. Tropa sinisiko ko, sabi ito. Para siyang robot, gano'n, no? Hindi siya nakatingin doon, no? Sa malayo. Nakadamit yun ng yung parang mga apostolis sila. Nisip ko, sabi, wala akong pera. Kung ano masaya sa akin punta rito, Tiningnan yung ewan ko, ano tawag nila doon? Siya, wala akong pera yan, walang pera. Hindi talaga umalis. So dumukot yung kaibigan ko, inabot sa akin dito sa kanan ko siya. Para ibigay. Nung panahon na yun, 20 centimos pwede na umalis. Wala namang kinalalaman siya doon. Ibig sabihin yun, isang linlang binulag na member
akala niya tama yung ginagawa niya. Gumagawa siya para sa kanilang sekta. Subukin mo sumama pag niyaya ka. Kaya sila napakasipag. Mayaman din naman mga simbahan nila. Pera, pera, at pera. At iba ang kanilang mundo. Punta ka sa mga sekta na yan. Ang kukulit! Kakatukin ng pintuan mo, talaga, balik-balikan ka. Kahit na kung siya iniinsulto mo na, bumabalik pa niya. Eh tayo, kailan tayo mayo? Kailan? Ibigyan niya natin yung mismo kausap natin, hindi natin masabihan na may buhay Kristo ka eh. Nahiya ka eh. So tingnan natin kung saan ka pupunta, ha? Punta natin, tingnan saan tayo pupunta. Eh magsisi ka, doon ka na lang magsisi, ha? Basahin mo yung istorya ni Lazaro at saka ng Hudyo, kung may time tayo sana. Ang Hudyo, lahat ng Hudyo maliligtas. Lahat. Basahin mo sa Roma. Pero bakit ang Hudyo naroroon sa Hades? Si Lazaro na Hudyo rin, nandun sa sinapupunan ni Abraham o sa paradise. Pero sinabi lahat ng Hudyo maliligtas. Bukas talakayin natin na kung may time tayo. Dito lang muna tayo. Ayaw nyo maniwala, bahala ko. Basta ako, nasabi ko, ha? Ayaw nyo maniwala. Ito, verse 23. Sino yung binigyan ng kapangyarihan dapat gumawa katulad ng ginawa ng Diyos na binuhay niya si Kristo mula sa patay? Ito, verse 23. Sino daw yung iglesia? Na siyang katawan niya. Nakapuspusan niya ang pumupuspos ng lahat. Kapuspusan niya ang lahat ng lahat. Pinasuko na niya. Anong mindset natin pag umahayo? Anong mindset natin? Ay, kasi tiga-sulo yun eh. Sinabi na Lord, puntahan mo. Sabi, hindi tatanggap sa, hindi yan tatanggap. Bakit? Anong mindset yan? Mindset ba ni Kristo yan? Mindset ba na makapangyarihan niya higit sa lahat? Pinasuko niya lahat ng kapangyarihan. Basahin mo sa 19, ha? O dito sa verse 21, kung gaano ka katindi. Tapos, bago pa dumating, iniisip mo, hindi ano yan? Alam mo, tampo sa akin yan, ganyan. Yan. Utak tao lamang. Okay. Evangelist. Punta tayo doon, ha? Chapter 4 ulit tayo. Ng Efeso. Nakita niyo yung mga gifts, ha? Katauhan mismo, kapangyarihan mismo ng Ama ang ibinigay sa atin. Pero ano tayo? Saan tayo? O, hindi masama ang preach din sa group chat. Hindi masama. Pero lahat ng nasa group chat, alam niyo yung pinagsasabi natin dyan. Isa rin pupunta sa hadis yan, mga yan, dahil sumasagot. Ayaw mo lang. Ay na sumagot, iwag. Basta lahat niya na-preach na natin dyan. Ngayon, yung karamihan dyan, wala naman yan sa kapitbahay mo, malayo sila. Maging practical naman tayo. Dahil ang church natin, walang laman. Okay? So kung sino dyan malapit na pwede pumunta sa church, yun, unahin mo. Hindi yung puro tayo dun sa group chat. Araw-araw tayo nagpipreach yan, may nagre-respond ba maliban sa atin? Hayaan mo lang, basta nagpipreach tayo. Magkikita-kita tayo uli doon sa ilalim ng lupa. At kahit Kristiyano mga yan, pupunta yan doon. Alinaw sabi, basahin sa Romans chapter 8, kung saan yung centurion, basahin ba't na doon bandang, kung sino yung mga anak ng kaharian, ha? Ikaw yun! Kung hindi mo isa katuparan itong bumuhay kay Kristo, bawat tao may Kristo. Tulog lang. Pag nagising, yung tawag sa kanya, Kristiyano, may buhay Kristo na nagising. Eh tayo, gising na ba si Kristo sa atin? O gigisingin pa natin, kaya hindi tayo makahayo. Pag gising si Kristo sa atin, palagay mo hindi ka hahayo. Palagay mo mahiya ka.
Come on. Verse 11. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol. Okay, apostol. Ang apostol, ang sinasabing mga arrowhead. Okay? Delegado. Ito yung mga unang pinadala para, kumbaga sa pana, sila yung dulo ng pana. Ito, dulo. Yan mga apostol. Ito, katawan ni Kristo. Ito, apostol. Ito, propeta. Ito, evangelista. Ito, pastor. Dito, meron ditong parang balahibo ng manok. Yan ang teacher. Yan taga-guide. Taga-diagnose kung tama ang doktrina o hindi. Lahat ng ito may gifts ng paging teacher. Ulitin ko apostol, propeta, evangelista, pastor, at guro. Lahat yan sila may gifts, may mga iba't ibang uri ng pagtuturo. Pero iba pa rin ang teacher. Pero lahat yan sila may gifts o may kakayahan magturo ayon doon sa kanilang pagkasugo. So itong arrowhead ang tatama sa gates of hell. Babasagin niya. Kaya sila lahat pinatay, basag din sila. Saka papasok ang katawan na ito. Papasok ang propeta, evangelista, pastor at guro. So nagawa ng mga apostol ang trabaho nila. Tawag sa kanila, first fruits of the Spirit. Pinapatay, kinakatay. Sila ang gumiba ng pintuan ng Hades at kinuha lahat nung panahon nila. Dapat kunin doon sa loob ng Hades na nakakulong ng mga kaluluwa. Hanggang ngayon, ganyan tayo. Huwag mo sabihin, tapos na trabaho nila. Okay na tayo. Okay. And he gives some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Evangelist. Ang evangelist, preacher of the good news. Okay. Paano itong 5 na ito nakatayuan sa ministry naging ganito? Wala namang ganito panahon ni Kristo. Wala. Dito lang binanggit ito. May mga propeta noon sa Old Testament, pero ibang klaseng propeta yon. Walang buhay Kristo mga yun. Ito, may buhay na ng Diyos ito. Kinatawan, buto at laman ni Kristo, hindi nawawala ang anointing nito. Katulad ni Samson, nawala ang anointing nung ginupitan siya ng buhok. Dahil ang anointing niya sa buhok. Si Moses, ang anointing niya nasa baston. Si Elijah, ang anointing niya sa kanyang balabal. Etong 5 ito ang image of the invisible God. Ito ang larawan ng hindi nakikitang Diyos. Ang kapangyarihan nito abot sa Hades. Doon sa Hades, naroon sila at nagpapalaya pa rin. Ikaw ito. Pero pag hindi mo ginamit dito ang bumuhay ng mga Kristo sa bawat tao, punta ka sa Hades. Isa ka doon sa makukulong. Huwag kang magalala, may darating doon. Mainit nga lang doon, ha? Pero kaya nyo maniwala, okay lang. Kaya tuloy nyo lang. Tuloy nyo lang. Huwag nyo gamitin ang kapangyarihan nyo sa lupa. Tingnan natin. Gumaya kayo sa ibang Kristiyano dyan, ha? Ang kukulit!
Umakatok pa nga, inaaraw-araw ka pa, kaibigan ka, di ba? Inaaraw-araw ka, pero ikaw kaibigan mo, inaaraw-araw mo siya. Nahiya tayo, di ba? Pero saan sila? Ito masisipag. Lahat sila nangamatay na parang tao. Sinasabi ko kayo mga Diyos, pero mamamatay kayo katulad ng tao. Ito yung, di ba? Akala mo, mga Kristiyano, yung paramihan na ng members, tayo magpaparami tayo ng members na inilawan ang kanilang ilawan. Kaya hindi sila tulog. Pero paano tayo makapag-ilaw kung tayo rin ay tulog? Nahiya tayo, puro tayo epal. Hindi natin may hakbang ang paa natin. Sinabi ng ihakbang ang paa. Tingnan mo na itong mga evangelist na ito. Bago sila maging evangelist, tingnan mo kung ano sila. Ha? Doon sa Mateo chapter 10. Hindi ako yung teacher o pastor na uguy-uguin ko kayo. Kasi sa gusto ko, ako ay hindi mapunta sa Hades para ikulong at ako ay preacher pa rin pagdating doon. Ganon din naman trabaho ko eh. Ganituhin ko rin kayo doon. Katulad ng Hudyo na yun. Ligtas yun. Pero dumaan siya ng bakit? Hindi niya pinangatawanan paging anak niya ng kaharian. Kaya sabi ni Jesus, mabuti pa itong Romano na ito. Wala pang nakitang pananampalataya katulad nito. Pero ang mga anak ng kaharian pupunta doon sa nangangalit ang panga at nananagoy sa hirap. John chapter 10. Pisa natin sa 7 para mabilis tayo. Anong oras na ba? 37. And as ye go, preach, saying the kingdom of heaven is at hand. At samantalang kayo'y naglalakad, ay magsipangaraw kayo na magsasabi, ang kaharian ng langit ay malapit na. Sa panahon natin, narito na ang kaharian ng langit, nasayo na, di ba? The kingdom of God is within you. So ipangaral mo yun sa kanila. Kapatid, nasa huling mga araw na tayo, kaya may COVID, at marami pang darating. May sasabihin ako sa iyo, kaibigan, panahon na para gumising tayo. Ako nagising na, ayaw kong maiwan kang tulog. Kailan masindihan ang ilaw mo, na buhay mong tunay na si Kristo na bago palalain ang sanglibutan, yun ang tunay mong buhay. Okay? Bahala ka kung paano paliwanag. Dahil kung evangelist ka, pastor ka, guru ka, apostol ka, o propeta ka, iba-ibang pamamaraan nila kung paano. Ha? Nag-preach muna. Tingnan mo, verse 7. And as ye go, preach, saying the kingdom of God, or the kingdom of heaven is at hand. Ano susunod? Heal the sick. Ang sa atin, humahayo tayo pag heal the sick. Na. Dahil puro tayo ego eh. Ang ibig sabihin ng preach, yung kapangyarihan kanina binasa natin sa Efeso 1, ipatupad mo! Gisingin mo si Kristo sa kanila. Yun ang unang mong gagawin. Dahil ang sakit, madali yan. Ang bumuhay ng patay, madali yan. Kung hindi natin ikinahihiya ang buhay Kristo natin na bumubuhay mismo sa mga patay, maging si Kristo na nasa loob natin, binubuhay natin. Kung si Kristo nga, binuhay natin yan bang patay dyan? Tayo kasi nakatingin tayo kagad sa pride, sa ego. Kung mabubuhay ako ng patay, naku, sisikat kami.
Sampaling kita dyan eh. Ang unang-una, gisingin muna sila. Yung kapangyarihan na ginamit ng Ama sa pagbuhay kay Kristo, gamitin mo. Okay? Verse 8, heal the sick, cleanse the lepers. Tagalogin natin. Samantalang kayo nagsisilakad, hindi yung puro tayo sa group chat, ha? Puro tayo sa, katulad ko dito, puro ako live. Dahil itong trabaho ko ngayon sa atin lahat. Kailan mag-multiply ako para lumakad tayo lahat. Ay pangaral kayo na magsasabi ang karya ng langit ay malapit na. Paano yung sabi? Ang karya ng langit malapit na. Hindi ganyan, ha? Paliwanag mo anong paghahari. Diyan ang karya ng langit, ikaw. Ang nakikita ng karya ng langit, ikaw. Ipangaral mo yun. Paano yun? Ano ibig sabihin? Kung ano ba napipisil mo, pag-aralan mo yung tao. Sa pananalita niya, alam mo na agad kung anong dapat mo sabihin sa kanya. Ha? Ayon doon sa paghahari mo, higit na mataas sa lahat ng pamunuan. Huwag kang magulat dyan sa mga sinasabi. Sila ay mga ganito, iglesia, ni ano sila, matigas ang puso nila. Lahat nga ng kapamahalaan na sa ilalim na natin eh. Hindi ka susuguin dyan nang higit sila sa'yo, ano marali yung sekta nila. Higit ka pa rin doon. Pero hindi mo titingnan sekta nila, ang kanilang Kristo na tulog, ang buhayin mo. Tingnan mo yung mga iglesia. Halimbawa, anong mawalang galit sa mga taga-iglesia? Kung hindi man kayo ay nakakapuna pa. Bawat sekta, pakinggan nyo ito. Pag nangaral kayong bawat sekta, lalo na mga kulto, may at least 3 haligian sila para tumayo. May haligi sila. Isa sa haligi na ito na bali mo, hindi na makatayo yan basta-basta. Ibig sabihin, hindi na sila masyadong loyal doon sa kanilang sekta. Nabali mo na isang haligi na. Isa sa haligi, halimbawa ng mga iglesia, na si Jesus ay hindi Diyos. So, baliin mo lang yon. Pakitaan mo lang sila ng mga Bible, ng mga verses na si Jesus ay Diyos. Kasi, ang isa sa haligi nila, ang mga members bawal magbasa ng Bible. So, kaya mabali mo yung dalawang yun. Pag nabali mo yun, wala na. Hindi na makatayo yung kanyang paniniwala dun. Hindi sila magbabasa ng Bible kasi binabawalan sila. Tanging ministro lang daw nilang dapat magbasa. Meron silang pahayagan na sinusulat doon yung mga meaning na gusto ng kanilang mga ministro. At yun ang basahin mo. Yung pasugo, okay, yun lang. Yan lang. Wala nang iba. Hindi ko sinisiraan yung kanilang sinasabi ko lang kung ano ang kanilang haligi. Okay? Isa pa, sa haligi nila, na sila lang ang ligtas. Kaya ang kanilang simbahan, di ba, ganun, spaceship. Dahil ang rapture daw darating sa araw na pagsisimba nila. At kung wala ka sa loob ng simbahan, hindi ka ligtas. Sila lang ang ligtas. Dahil kukunin daw yung spaceship na yun, na building nila. Nandun sila lahat. Kaya sabi nila sa iyo, kapatid, malapit na ang paghuhukom. Pag dumating po ang rapture, may iiwan ka. Nasa labas ka eh. Di mali yun dyan, 3:16. Ang sino man sumampalataya sa kanya. Hindi. So yan, pag-aralan yung mga ganyan, sinasabi kong kariyan ng Diyos, ha? Ganun din ang Jehovah, hindi niniwala ng Holy Spirit Diyos, hindi niniwala na si Kristo ay Diyos. Lalo na hindi siya niniwala na siya ay Diyos. Na tao Diyos. Dahil ang buhay niya Diyos. So huwag niyo muna ipilit yun. Basta baliin niyo muna ang kanilang doktrina. Pag nabali mo na yung pagsunod mo na pagbalik, ayan na. Unti-unti, ang dami ko kayo nakuha sa kanila. Mga pastora ng karamihan, pastor. Mula Baguio hanggang dyan sa Maynila, ang dami ko nakuha sa kanilang members. Mga dikonesa nila, dikon. Ganun din, Jehovah's Witnesses, dami ko nakuha sa kanila. Baka nakikinig sila ngayon. Pastora na. Dinala ko dun sa mga simbahan na dapat nila puntahan. Mga pastor na sila. Alright?
Tuloy natin. Samantala kayo naglalakad ay magsipang-aral kayo na pag nagsasabi ang kaharian ng langit ay malapit na. Magpagaling kayo ng mga may sakit. Yan. Pag nabuhay mo, may nabuhay ka na bang patay? May nabuhay ka na bang buhay Kristo, kapatid? Hindi ka ba nahiya? Naglakad ka ba? May nabuhay ka na? May nasindihan ka na? The candle of the Lord. The spirit of man is the candle of the Lord. Nakita mo sa awit. Sa basahin mo, ha? O kandila tayo ilawan, pero kung walang ilaw, tulog, madilim. Ikaw ang ilaw sa sanglibutan. Sindihan mo ang ilaw nila. Pag mayroon ka ng ganyan, sabi, sige, magpagaling kayo ng mga may sakit. Magpabangon kayo ng mga patay. Maglinis kayo ng mga ketong. Magpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyo walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Ito tayo, kapatid. Hindi yung dadalhin mo sa church para kunan mo ng abuloy. Siyempre, magbibigay at magbibigay yan. Pag nasindihan ng buhay Kristo niya, natural yan. Ikaw nga hindi nasindihan, tumutulong ka sa mahirap, pag may pera ka, yan pa kaya. Normal yan, matik yan. Pero kaya tayo hindi nakakapagbuhay ng patay, nahiya tayo. Mangaral. So, paano kung bukas makalo matepok tayo? Akala mo punta ka langit. Paano kung totoo yung sinabi doon na mga anak ng kaharian ay punta doon sa Hades? Paano? Kung totoo, si Kristo nagsabi noon. Kaya sa Revelation chapter 20, basahin mo, iniluwa ng Hades at kamatayan at ang dagat, ang mga patay, at binuksan ang aklat. At isang aklat ang binuksan, aklat ng buhay. Ang sino ang wala sa, ang pangalan sa aklat ng buhay, ay punta sa lagat-lagatang apoy, yun na. Bakit ka patatayo doon at titingnan ko nandun pangalan mo? Kung wala ka doon. Bakit ka pa haharap doon? Kung demonyo lang yon. Ang husgahan. Bukas talakayin natin. He who began a good work in you, siya nagsimula ng mabuting bagay sa iyo, ay tatapusin ka niya. Saan siya nagsimula? Bago pa ilalang siyang libutan, nagsimula na siya. Pinaslan ng kordero ng Diyos. Bago pa itatag ang siyang libutan. Para sa iyo! At sa akin. Bakala mo, Diyos, okay lang yan. Okay lang yan. Kristiyano na ako eh. Pag namatay ko, punta ako sa langit. Yun ang akala mo. Ha? Hindi yung sinagawa yung kapangyarihan sa Efeso 1. Sabi bias tong Diyos na to. Konsentidor to. Ibang tao yan eh. Iba naman yan eh. Hindi yan Kristiyano. Ako lang anak ng Diyos eh. Ganun. Okay. Sige, akala mo di niya bahagi yan bago pala ng isang libutan. Okay? Hindi mo ginawa ang trabaho mo. Okay, punta ka langit. Kaya mo sila. Wala kang pakailan, di ba? Pagbitaw mo, pagpasok mo sa pinto na yan. Ibang mundo na yan. Magulat ka, ba't dito paraiso? Ang init dito. Ang kapangyarihan na higit sa lahat ng pamunuan, hindi tinatablan ng init ng Hades, kapatid. Ulitin ko. Doon sa Efeso 1:21. Ang kapangyarihan na binigay sa ating kapatid, na higit sa lahat ng pamunuan. Pag bumaba ka sa Hades, at magamit mo dito, pagbaba mo doon, hindi ka tinatablan noon. Dahil hindi ka pwede kulong doon. Hindi ka spirit in prison. Kaya ikaw magpapalaya sa kanila doon. Hindi bias ang Diyos, kapatid. Hindi. Ngayon sabi niya, ang iyong pagtitiis ay hindi baliwala sa Diyos. Akala mo hindi ka humayog dito, alam mong greater truth, pagdating mo doon, hindi ka preacher doon, kukulong ka doon. Ba't kinahiyaan natin? Sa kaibigan pala kinahiyaan na natin? Kita mo ang church natin. Hindi ko kayo binibilangan, ha? Alam nyo ba na pati pagkain ko dito, tinitipid ko? Mapaganda lang natin ang building natin dyan. Baka hindi nyo alam.
para may sisilungan tayo. At hindi ito yung mapahiya na katulad noon, umuupa lang tayo ng butas ang bubong, pag umulan, tumutulo, siksikan tayo sa sulok, namamaho pa ng busali. Upa lang tayo, wala pa tayo noon eh. Ngayon, maliit nga lang yan. Kung marami na tayo, alam nga naman hindi palaki ng Lord yan, no? Ang pangalan, hindi natin mapuno eh. Hindi nyo alam kung gaano pagtitiis ko dito. Hindi naman ako titiis, kasi sanay naman ako sa ganun eh. Pero ang pangunahin ko, siyempre binibigyan ko ang pamilya ko, mga anak ko, no? Hindi nyo ba napupuna? Kung ako nga lang, ayaw ko na dito. Uwi na ako dyan. Magpahinga ako. Pero hindi ako makapagpahinga. Bakit? Meron pa ako dapat tapusin eh. Kayo nandyan nakikinabang. Anong ginagawa nyo? May church pa tayo sa Bulacan. May church tayo dyan kina Dindo sa Mandaluyong. May church tayo sa Tarlac. Lahat yung patatayuan pa natin ng building. Pero paano tayo makapagpatayo? Kung hindi ganito ang ating ugali, hindi nga tayo makapagpagaling ng buhay natin. Yung kaluluwa natin, hindi pa magaling. Paano magpagpagaling tayo ng may sakit yan, no? Verse 8. Magpabangon ng mga patay. Sabi dito sa verse 9, huwag kayong magbaon ng ginto, kahit pila, kahit tanso sa mga inyong supot. Yan naman kasi King James, sa Tagalog. Sa King James, tingnan mo provide neither gold nor silver nor brass in your purses. Alam mo ibig sabihin nito? Hindi ka hahayo para manghingi. Ay, siyempre, normal lang yung sa mga pastor man, no? Na hindi pa naman alam. Siyempre, no? Walang-wala. Hindi niya alam karapatan niya. Kung kailan tanghali, saka mag-visitation. Kakatok, sister. Musta na kayo, brother? Uy, pastor, tama-tama. Dumating ka. Halika, upo, kakain ka. Di siyempre, makikain si pastor. Siyempre, gutom din yung tao, no? Hindi pa niya alam ang kanyang karapatan. Yung nakwento ko na yung bata ay sumigaw, nanay, binaliktad na po! Yung piniritong isda. Ha? Ewan ko, naalala niyo yun. Hindi tayo ganyan. At mo mga may sekta dyan na Kristiyano rin, iba dito, siguro members baka nakinig. Pag umahayo sila, may dala silang basket. Mga jeep, sa palengke, mga misyang kinakalabit ka pa eh. Ha? Huwag tayong gano'n, hindi tayong gano'n. Okay? Basahin niyo ito mabuti. Meron pa dito sinabi, verse 14. Chapter 10 ng Mateo. And whosoever shall not receive you, nor hear your words, when ye depart out of that house, tandaan mo, a house or city, shake off the dust of your feet. Tagalog. Ang sino mang hindi tumanggap sa inyo, hindi tuminig sa inyong mga pananalita, pag-alis ninyo sa bahay o bayang yaon ay pagpag ninyo ang alabok ng inyong mga paa. Nung araw, dahil hindi ko rin alam, ang pinaliwanag sa amin noon ay nakabaon sa kamalayan ng galit. Dahil hindi tumanggap, galit sila at sa sumpa. Ibig sabihin yung sumpain sila. Hindi tayo ganyan, kapatid. Ang shaking up of the dust. Ang dust, siyempre alikabok yun kasi naglalakad sila, nakasandalyas lang. Pero ang dust, nagpapahiwatig ng kaparusahan, pagkain niya ng dyablo.
Basahin niyo Genesis chapter 3. From dust thou art, from dust thou shall return. Ito ay sumpa. Buhay tao lamang. Buhay makasalanan. Ang ibig sabihin, huwag mong paintulutan ang puso mo na magkasala. Pagpagin mo yun. Huwag ka magalit sa kanya. Dahil hindi tayo humahayo para sa sekta natin. Kapag hindi ka sumama sa sekta namin, hindi ka ligtas. Dahil bukas makalawa, nakadaan dyan na in Christ. Ligtas yan. Wala ka duda-duda. Ibig sabihin ng puso mo ito na makasalanan, mapaghusga. Nakita mo, tigas na ng ulo. Napupunta ng pero. No, hindi ganyan. Shake it off. Wala kang masama. Good and very good lang. Wala kang sin consciousness. Hayaan mo lang. Dahil pag hindi mo sinyek yan, lalong mahirapan ang sino man pumunta dyan sa kaluluwa na yan para buhayin si Kristo sa kanya. Ikaw na umahayo, huwag pahintulot yung puso na magalit sa kanya, hindi yan. Tigas ang ulo. Punta kay Pierno. Wag, kapatid. Sumpa yan, binitawan mo eh. Shake it off. Ipagpag mo yan. Huwag mo sabihin na ipagpag mo sa kanya para sumpahin siya. Hindi. Sa iyo daw. Ikaw daw, pagpag mo yan, huwag kang magalit. Balikan mo bukas. Kung sabihin na kung anong-ano. Na tayo, alam mo, pag hindi ka sumama sa amin sektor na hindi ka ligtas. Huwag kang ganyan, ha? Okay? So, yan ang ginawa nila bago silang maging apostol, propeta, evangelista, pastor at guro. Wala pa silang buhay Kristo, kumbaga. Dahil sabi ni Kristo, magala kayo kung umalis ako. Pag alis ko, padala ko sa inyo ako. Ako mismo ipadala sa inyo. In a form of the another comforter. So, ngayon tayo ganito na. May buhay Kristo na. May kapangyarihan na bumuhay kay Kristo. Sa bawat tao may Kristo, buhayin mo lang. At alagaan mo, ha. Huwag mo iiwan. Alagaan mo siya. Balik-balikan mo. Kung pwede na magtayo kayo ng cell group. Kaya sila rin yung apostol. Ito mga apostol, propeta, evangelista, pastor at guro, sila yung ngayon nandoon. Sa panahon nila dito sa mundo, bumaba sila doon, may nasasakupan sila. Dadalhin din nila yun doon sa paraiso. Yung mga hindi nakinig dito. Eh ngayon sa panahon natin, baka tayo naman naroon. Kung hindi natin sinakatuparan yung kapangyarihan natin. Naigit na mataas sa lahat ng pamunuan. Kaya nga mga anak ng kaharian, sabi ni Kristo, punta nga natin. Tama ako. Sa Romans chapter 8. Yan, paano natin ito ng ilang sa sunod na mga araw eh. Sa Matthew chapter 8, sorry. Matthew chapter 8. Pagkatapos niya na mag-usap dito ng centurion, dito mula sa verse 5 hanggang verse 9, sinabi ni Jesus, believe siya ng centurion. Ang centurion yung Romano, hindi Hudyo. Kumbaga, hindi pa mananampalataya. Kumbaga, hindi pa Kristiyano. So, ang mga Hudyo dito sinasabi, mga Kristiyano, ikaw at ako. Verse 10, and when Jesus heard it, marveled and said to them that followed. Ang mga tagasunod niya, mga disipulo niya, sinabihan niya, wala pang buhay Kristo ang mga disipulo niya dito. Kaya warning ito sa mga disipulo niya noon na naging apostol. Kaya talagang sinagawa nila ang kanilang trabaho.
At nang marinig ito ni Jesus, verse 10, Matthew 8, ay nagtaka siya at sinabi sa nagsisisunod, mga disciples niya, 400 mahigit na disciples niya noon. Pero ang nabaptize ng Holy Spirit sa Acts chapter 1, 120 lang. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, 480 of less than 500 sila sumusunod kay Jesus nung mababasa natin doon sa kabila. Pero nung makat si Jesus, nakita nila si Jesus umakyat sa langit. Pero 120 lang ang naiwan doon sa itaas, sa second floor, sa Acts chapter 1, at yun lang nabaptize ng mga Hudyo. Saan yung may higit 400 na iba? Maaring ito yung sinasabi niya dito. Sa mga tagasunod niya, sinabi niya, katotohanan na sinasabi ko sa inyo, na kahit sa Israel man, ay hindi ako nakasumpong ng ganitong kalaking pananampalataya. Verse 11, at sinabi ko sa inyo, nasabi na marami ang magsisipang galing sa silangan at sa kanluran, hindi mga Hudyo, at magsisiupong kasama ni Abraham sa kanan ng Ama, at ni Isaac at ni Jacob sa kaharian ng langit. Marami, hindi mga tradisyonal na mga reliyoso. Datapwat, sabi sa verse 12, ang mga anak ng kaharian ay pawang itatapon sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at pangangalit ng mga ngipin. Yung sinabi ni Jesus bago itong Matthew 8, sabi niya, hindi lahat na nagsasabing ako'y Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian. Sino mga yun? Kung tingnan mo ang history dito sa Bible, ang tagasunod ni Jesus marami, 500, kulang-kulang 500 nakalagay sa Bible. Basahin din sa inyong module na hindi nyo ginagamit sa pagtuturo sa cell group. Nandyan. Nasabi niya dito, hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian. Bakit? Tayo dapat papasok doon. Pero hindi tayo makapasok. Bakit? Anak tayo ng Diyos. Pero ginagawa natin, tingnan mo sa verse 7, chapter 7 ng Matthew. Chapter 7. Tama, sa linggo, dyan na naman, mag-Lord, Lord na naman tayo. Sabi sa verse 21, chapter 7. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na sa langit. Anong kalooban niya? Lumakad kayo! Ipangaral ang mabuting balita at magpagaling na may sakit. Anong pinagkagawa natin? Pero okay lang kung ayaw nyo maniwala. Ayaw nyo maniwala, sige. Paalala lang, hindi po bias ang Diyos. Hindi porke maganda ka, hindi porke Kristiyano ka, ikaw lang punta sa langit. Yung iba doon, hindi na. Hindi niya kaano-ano yun. Ayaw mo, di sila Kristiyano, di sila anak ng Diyos. Punta lang, punta ang impyerno yun. Oo, sige, okay. Akala mo, hindi pantay ang Diyos, hindi matapat. Matapat po ang Diyos. Hindi ka niligtas ng Diyos dito para punta ka lang sa langit. May obligasyon tayo. Kaya ka niligtas ka eh. Yan, binigyan ka niya ng kapangyarihan na higit sa lahat ng kapangyarihan eh. Dahil iyong gagamitin yan dito at sa darating pang mundo.
Dahil mga anak ng kaharian nandun, basahin mo. Matthew 8:12. Nasaan sila? Nangangalit. Doon sa Hades yun, kapatid. Trabaho pa rin tayo doon. Baka hindi mo alam. Akala mo dito ng trabaho mo. Eh di sana hindi ka kaluluwa. Di sana hindi everlasting na tanggap mong buhay, no? Hanggang dito lang. Pag namatay ka, punta ka na doon. Sa langit. Okay na yun. Kailan tayo magising? Kailan natin gigisingin ang buhay natin Kristo? Para makapangarap tayo, lumakad. Ha? Katamaran pa rin. Yung nakagis na nating buhay, na asa dito, asa doon, hintay na pumatak ang bunga. Ha? Maghintay tayo sa church, dami din yung church. Hindi tayo lalakad. Akala mo ganun lang yan. Eh yung mga disipulo lumakad eh. Oh Lord. Kailan? Hindi ko sinasabi na sasayang ang pinaghirapan ko dahil maraming tao sa mundo ayaw niyo humayo. Marami pa dadalhin sa akin ng Diyos na tunay ng mga workers. Hindi ko kayo panghinayangan. Ulitin ko, hindi ko kayo panghihinayangan. Ganun ako. Kung ayaw niyo sumunod, ayaw niyo gawin ang ating gawain, sayang ang panahon ko sa inyo. Hiling ako sa Lord ulit, dalan ako ng maraming tao. Na workers, tunay na workers. Dahil hindi niya ibaliwala ang pinaghihirapan ko rito para mayroon tayong pagdadausan dyan. Ng leaders nga tayo, kung naglilider-lideran lang tayo sa loob ng church. Hindi natin may akbang ang paa natin, nahiya tayo. Kung nandiyan ako, sampaling kita. Kung nung araw, bubugbog na nanampal ako sa alsada eh. Sa masamang paraan eh, sa masamang layunin. Ngayon pa, sampaling kita ng tamang sampal ng salita para magising ka. Dahil hindi biro-biro itong ating buhay. Ang kapangyarihan ng bumuhay kay Kristo nung siya'y patay ang nasa atin. Anong ginagawa natin dito? Porque may pera ka, may cellphone kang bago, okay ka na? Kapatid, pag natepok ka mamayang gabi, saan daw pupunta mga anak ng kaharian? Maging wise tayo. Wise. Huwag smart. Maging wise. Okay? Father Almighty, salamat. At pinintulutan muli na kami makapagbulay-bulay at makita ang tunay na larawan ng mundong ito at mundong darating pa. At kung sino kami. Ama, katulad ng sinasabi ko, halugugin mo ng salita mo ang aming mga kaluluwa para mahiwalay sa dating espiritu na sumasakop sa amin. Hanggang sa dumating, maabot ang aming mga bulalo na iyong salita. Nang umaksyon ng aming mga buto, lumakad at ipangaral ang iyong mabuting balita. Dahil marami ang nangalumbay, mga bulag, nakagapos, nakakulong, na dapat na mapalaya mo sa pamagitan ng iyong buto at laman. Ama, salamat. At sa panahon namin, binigyan mo kami ng pagkakataon na ito. Na may sakatuparan ito kapangyarihan mo na sa amin. At kami mananahan sa pag-ibig mo. Hindi kami mananahan sa aming tao lamang nakamalayan. Ama, salamat ulit. I bless you and I honor you and give you back the glory and the dominion. And the person in Him we live and move and have our being, Jesus Christ our life. Amen. And just again we dispatch you in Jesus' mighty name. Go forth. At dali ng mga kaluluwa mag-review, mag-replay ng video na ito. Guys, paulit-ulit ko sinasabi. Iwan ko, sana nga, huwag niyong gawing tao lamang ating buhay Kristiyano. Kung saan kayo naroon, nandyan ang ministry. May kaluluwa. Huwag kayo humayo kung saan malayo. At doon, eskarsyon ang gusto niyo.
Ikutin mo paligid ng barangay mo. May tuturo sa iyong Panginoon diyan kung sino ang dapat pagsabihan mo. Okay? Huwag tayo pumunta sa Hades para ikulong. Punta tayo doon para mag-preach, okay? I love you guys.